What is up guys? So ngayon re-reviewin natin after 2 years yung Sec Metal Warrior bracket natin na pang Honda Click. After 2 years ang naging okay naman siya, matibay. Ang naging issue lang, alam ba yan mga kalawang, since bakal, yung nut, palit na yan ng mas mahaba kaysa sa stock. Okay. Tapos, ang naging issue ko lang, nakalas ko na siya, so ayan, makikita nyo. Puro kalawang na. Kinakalawang siya kasi syempre bakal nga. Ayan, kita. Ganun din dito. Mas kalawang siya dito sa part na to. Sorry, di ko na natanggal yung bracket kasi ang hirap ikabit. So, sa ilalim, ito yung itsura niya. So, ito, nilagay ko na lang to kasi nga, naka-welding na yung mga bracket. Ayan, kung makikita nyo, naka-welding na siya. Kasi pag nakakabit yung box, since umaalog-alog siya, kumakalas na yung bracket niya. So ayan, naka-welding na, pina-full weld ko na siya dito sa mga dugtungan. Ayan, welding. Dito din, naka-welding. Ayun, no? Kasi hindi talaga siya nakapatong. So winelding na siya. Ito din. Kita yung mga welding. So after 2 years, posibleng ganyan yung mangyari. Ayan, ganyan. So full spots, naka-welding na. So itong bakal na to, kinapit ko na lang yan. So parang support siya sa dito sa gitna para pag nakakabit yung box, hindi siya lumundo. Okay? So para hindi rin mag-break, mas matibay siya. So support lang naman siya. Matibay pa rin naman to, pero 'di ba? Okay na may support. So ayan siya after 2 years na nakakabit. Tapos nagpalit na nga pala din tayo ng box. So yung box natin, pakita ko sa inyo. So naka full sec na tayo ngayon. Ito yung sec meta, anong tawag dito? Parang Safari na 45 liters. So yun, naka full sec na. So kaysa sa H&J natin, same lang naman. Kaso, ang naging issue ko kasi kay H&J, pinapasukan na ng tubig yung loob. Hindi ko alam kung dahil dito or may butas sa mga rivets. Hindi ko alam. So ito yung sec na Safari na 45 liters. Yan. Sorry makalat. Pero yun yung laman. Yan yung laman niya. Tapos sa dito, meron na din. Lagyan ng drinks. Ayan, meron siya dyan. Clippers. So leather to. Ayan, leather. Pwede naman natin yung ganyan. Ayan. So far, okay naman to. Wala namang issue. And then, same lang sa mga set na brackets. So, may pads na din. So, ayun. After 2 years, ito lang pinalitan natin. Tapos yung susi kasi nung H&J, wala na. Isa na lang natitira. Ito, kompleto dalawa. So, nagustuhan ko dito, ito. Pag nahulog kung sakali, dito masasali impact. Hindi na siya puro kanto. So ito kasi pag mga alloy box, mabigat talaga. So hindi malabong bibigay yung support dito. Yung bakal. Kahit na bakal siya, matibay. Pero yun nga, like I said,
bibigay at bibigay siya. So hindi ko lang sure doon sa ano isang bracket. May isang bracket na parang stuck eh. Pero parang madami din atang issue yun. So ito, so far so good. Remedyo lang talaga sa mga ganyan. Ayan. So remedyo lang. Pa-weld mo lang, tick-weld. Para kumapit. Kasi yan itsura niya. So yun lang naman, short video. So after 2 years, ganyan itsura. Pero intact pa rin lahat. Okay pa rin naman yung bracket niya. Hindi pa rin naman kumakalas. Siyempre, since nababasa and bakal, kinakalawang talaga. So, very normal pero hindi naman nakaka-apekto sa trabaho ng pagiging top box niya. Okay? So, ganyan itsura niya kapag nakakabit. Okay. So, kaya ko lang siya tinanggal ngayon kasi mabigat. So, normal naman yun kasi nga alloy top box. So, ramdam mo yung bigat sa kanya kapag binabiyahe mo siya. So, kaya tinanggal ko kasi para magaan. Di ba yung feeling kapag magaan ka nagmomotor? So, walang bit-bit. And since wala naman akong dinadala ngayon na gamit or whatsoever, ano lang, kapote. So, andito naman siya. So, dyan naman nakalagay. So, hindi ko kailangan si top box ngayon. Pero sobrang useful niya. Pero yun nga, as I said, tinanggal ko siya ngayon kasi mabigat. Ayun lang. Pero the rest, all goods naman.